po ng salita ng Panginoong Jesus ay matatagpuan po natin sa John chapter 19, verse 30. It is finished. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniuon niya ang kanyang ulo at nalabot ang kanyang hininga. So this declaration of Jesus signifies the completion of Jesus' mission and finality of His sacrifice. So it is the powerful statement. Ang una po, Jesus' work. Ito po yung mission na ginawa ng ating Panginoong Jesus sa cross of Calvary. Number one, Jesus' work of saving humanity from sin. So ito po ay pagliligtas sa sangkatauhan mula sa kasalanan at kamatayan. Pangalawa po, offering reconciliation with God. Nag-aalok po ito ng pakikipagkasundo sa Diyos. Number three, this is securing eternal life for those who believe. So pagtitiyak po ng buhay na walang hanggan sa mga naniniwala sa Panginoong Jesus. So it is finished, nasabi po ng Panginoong Jesus. So this is the triumph and victory that Jesus signifies that He has overcome sin, death, and power of darkness. So naganap na. Natapos na ang misyong ipinagagawa sa Kanya ng Amang sumasalangit na tubusin ang lahi ng sangkatauhan sa tiyak ng kapahamakan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. So doon po, sinabi po ng Panginoong Jesus in Matthew chapter 26, verse 39, nung nananalangin po ang ating Panginoong Jesus doon sa garden ng Gethsemane, ito po ang kanyang sinabi, Ama ko, kung maaari po, ilayunin niyo sa akin ang kopa o sarong ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang maganap o mangyari. So ito po yung panalangin po ng ating Panginoong Jesus nung siya po ay nananalangin sa garden ng Gethsemane. Nanalangin po siya na hindi po ang kalooban niya, kundi ang kalooban po ng ating Panginoong Jesus ang maganap. So ang sarong po dito na tinutukoy o kopa, ito po ay tumutukoy sa sarong ng paghihirap at pagdurusa at karumal-dumal na kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo na dinanas niya ng ating Panginoong Jesus. Ngunit purihin po ang Panginoon ang kanyang pong panalangin, Ama ko, hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Kaya po sinabi niya po ito in John chapter 19, verse 30, it is finished. So, ang sabi po ng Galatians 3, verse 13, pinubos niya tayo mula sa sumpa ng mga batas, sumpa ng mga sakit at karamdaman, sumpa ng hirapan, at sumpa ng kamatayan. So yun po ang kanyang mga ginawa doon sa cross of Calvary. Yung kanya po binigay kanyang buktong na anak na si Jesus. In Hebrews 10 po, verse 11 to 13, babasahin ko po muna. Sabi niya po dito, Hebrews chapter 10, verse 9 to verse 11 to 13. And every priest sacketh daily, ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins. And verse 12, but this man, after he had offered one sacrifice for sin, for every sins forever, so sat down in the right hand of God. And verse 13, from henceforth expecting till the enemies be made his footstool. So, dito po, no? So, makikita po natin in Hebrews chapter 10, verse 11 to 12, yung mga pari po doon, o sacerdote, sila po ay naghahandog ng iba't ibang uri ng mga handog. Ngunit ito naman ay hindi ito nakakapagligtas. No? Nakita po, nabasa po natin. Ang mga sacerdote, so na naghahandog, mahandog na hindi nakakapagligtas. Si Jesus, matapos ihandog ang kanyang sarili at namatay doon sa krus ng Kalbaryo, ay
nasa langit. Yun nga po. So, dito po natin makikita, kaya po, it is finished. Sinabi ng Panginoong Jesus doon sa cross of Calvary, naganap na. So, natapos na. Kung kaya tanggapin po natin ang ating Panginoong Jesus sa ating mga puso at buhay bilang ating Panginoon at sariling Diyos at sariling tagapagligtas. Nakasabi po doon, inahandog ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili doon sa cross para sa iyo, sa atin po lahat. So magtiwala po tayo sa ating Panginoong Jesus sapagkat sinabi po niya, no? Sabi niya, John 3:16, kayo na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So nakakalungkot lang po talaga sa panahon po ngayon, no? Tayo po, makikita po natin, no, the past days, nung pong magkaroon po ng mga, nakikita po natin mga, yung mga palaspas po, nakikita po natin, iba't ibang uri po ang mga ginagawa ng tao. Kaya po ngayon, nakikita po natin sa mga palabas, nandun po na, nasaktan po ang kanilang sarili, no, marami po ginagawa kaparaanan, para po sila ay mapatawad ng Panginoong Jesus sa mga kasalanan kanilang nagagawa. Ngunit ibinigay na po ng Panginoong Jesus in John 19 verse 30, it is finished, no? Sabi po dito, sapagkat ito po ang sabi sa Hebrews 13 verse 5b, hindi ko kayo iiwan, ni pababayaan man. First Peter 5 verse 7, sabi ng Panginoon, pagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. Nakikita din po natin ng Romans chapter 8, verse 31, kung ang Diyos ang panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? And then Philippians 4, verse 13, ang lahat na ito ay magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. So in John 16, verse 33, sinabi ko ito ng Panginoong Jesus, sinabi ko ito sa inyo. So upang sa inyong pagkikipag-isa sa atin, sa akin ay magkakaroon kayo ng kapayapaan, no? Pangako po niya in John 16, verse 23. Sino mang makikipag-isa sa atin, referring to Jesus, ay magkakaroon ng kapayapaan. Ngunit, magdaranas kayo ng kapighatian, mga problema, at bagyo sa buhay. Ngunit ito naman po ang kanyang pangako sa mundong ito, no? Magdaranas tayo na iba't ibang mga problema, iba't ibang bagyo sa buhay. Ngunit, ang sabi niya, tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang mundong ito. Sinabi niya po, it is finished. Kaya po, sa ito po, nais mo bang naranasan ang kapangyarihan din ng kamay ng Diyos na nagpapagaling? So siya lang naman po ang nagpapagaling. Kaisa-isang Diyos nagpapala. Kung nais po natin ang buhay natin ay tunay na mabago, kailangan po natin, pananampalatayan po natin ang sinabi ng ating Panginoong Jesus sa cross of Calvary, no? It is finished. Natapos na, naganap na. So tanggapin po natin ang Panginoong Jesus sa ating mga puso at buhay bilang Panginoon, sariling Diyos at sariling tagapagligtas. Sapagkat ang Panginoong Jesus lamang natin ang nag-iisang Diyos na hindi nagbabago noon, kahapon, at magpakailanman. Pagpalain po tayo ng Panginoong Jesus. Tayo pa ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, give you praise. Give you glory, Lord. Give you honor.